Tonight? Amen. Ako din po. No? Sige po, palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa gabi ito, tuloy-tuloy po yung ating series about Explode. And I want to start it, no, before I share the Word of God. Gusto pong simulan sa isang video. Panoorin po natin ang video mo. The girls. Parang ako yan. Selfie. Joke. Mas madalas kasi talaga. Babae. Pagulat ko pag ano lang. Enjoy kayo. Gusto nyo na lang manood ng video, ano po. So, obviously, ano po, yung pong ating topic for tonight, ano, nakita po natin yung isang babae, selfie addict doon, no? Pakita naman sa katabi mo, selfie addict ka ba? Lahat po tayo, no? Hanggat maaari, gusto natin ma-capture o ma-save, no? O makuhanan po natin yung events sa buhay natin. Kita nyo naman, kahit nawala na ng cellphone, nangihiram na lang ng cellphone. Kukuhanin pa rin yung selfie o yung sarili niya. Ano po? So, dito po natin makikita, through this video, lahat tayo, gusto po natin maging memorable yung lahat ng pangyayari sa buhay natin. And most likely, kapag tayo ay gumagamit ng tinatawag po ng cellphone na yun at using our own image, yung sarili po natin, hanggat maaari, it would be, yun po ay pwede nating balikan o di kaya pwede po nating masabi na tayo mismo, we have really experienced it. Ano po? So, for tonight, obviously, ano po, as we go along in the series of Explode, titingnan po natin, ano, and our topic for tonight, ano po, gusto ko pong i-share sa inyo ang topic. Ang topic natin for tonight, pagpapatuloy po natin yung Explode series, Selfie, ano po, Revealing the Real You. So ngayon pong gabing ito, titingnan natin, talaga bang pag kinuha na natin yung sarili natin, does it really reflects kung sino ba tayo? At titingnan po natin, ano ba yung meron tayong identity sa gabing ito? So, bago tayo magpatuloy, can we bow down our heads and let us pray to God? Panginoon, maraming salamat sa gabing ito.
Dahil tunay, Panginoon, hinanda mo ang bawat isa. At kahit po iba sa amin, pagod sa trabaho, pagod sa eskwelahan, o pagod sa gawaing bahay, sa gabing ito, alam po namin, sa iyong pagdadala sa amin dito sa iyong lugar, sa iyong banal na presensya, tunay nga, Panginoon, kami po ay inyong katatagpuin at pagpapalain. At hayaan mo, O Diyos, sa aming pakikinig sa iyong salita, tunay na ma-reveal, ma-expose kung sino talaga kami sa iyong harapan at sa harapan ng buong mundo na aming kinagagalawan. Kaya sa gabing ito, continually God, samahan mo kami ng iyong banal na spirito at gamitin mo ang iyong lingkod sa gabing ito na hayaan mo dumaloy ang pagpapala at pagpapalain mo ang bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And as we see the word selfie, obviously, alam na po ng iba, ano ba ang selfie? Pero gusto ko pa rin po i-define sa inyo, what is selfie? Ano ba ang selfie? Sabi po dito, I have found out in a meaning, sabi po, ang ibig sabihin ng selfie, it is a type of self-portrait photograph typically taken with a handheld digital camera or camera phone. At yun po nakita natin, kahit bagong gising, hindi pa nga nagsisipilyo o hindi pa naghihilamos, kinakapture niya agad, yung moment ng kanyang pagkagising, at sa paggamit po ng cellphone. At kapag sinabi po nating cellphone, this cellphone or this gadget or digital camera, this is usually all of us, meron po tayo. Tama po ba? Maybe some of us, we are using these high-tech gadgets to see kung ano ba talaga itsura ko. Maybe it can be focused in our physical appearance, para makita natin. But ngayon, with the use of that technology, hindi lang physical appearance mo, kundi kasama po yung surroundings o yung event na nangyari sa kapaligiran mo. So ito daw po ay isang uri ngayon ng technology na most of us ginagamit po natin. Pwede pong pakilabas niyo yung mga cellphone niyo. Sige po, yan, pakilabas niyo po. Gusto mo ilabas ko. Pwede ba natin i-try yung selfie? Paano ba mag-selfie? Baka hindi pa natin nasusubukan. Sige po. Paglabas ng cellphone, siguraduhin nyo lang may camera yan, ha? Baka walang camera yan. Paglabas nyo ng cellphone, i-flip nyo lang, itatapat sa inyo. Sige, subukan na po natin. Ayaw. Yung iba nahiya mag-selfie. And pag nakaharap na po yung mga kabataan, gusto. Sige, sasamahan ko kayo. Makikiselfie ako sa inyo. Kahit ko gumamit nito. Ayan. Siyempre, nawala. Ayan. Ang tawag daw dito, group selfie. Ba't ganun? Parang aliwanag. Ayan. Para kasama yung mga nasa midweek. Ayan. Ayan. Subukan po natin, ha. Ayan, ang dami, Tapos, medyo titwist nyo daw yung leeg nyo. Para makita. Mabilis talaga na din. Natawanan nyo naman ako. Sige, subukan po natin, ha. Kahit malayo. Ay, yung camera yung Laki ng daliri ko kasi, okay. Ayan, selfie siya. Ayaw talaga. Tinatamaan ng camera. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tama na po. Baka mawala po ako sa message. Nasaan na ba? And having this selfie, it will be a self-portrait photograph. It can record not only your physical appearance, kasama po doon yung mga nangyari sa ating kapaligiran. Pero most likely, pagbahot natin talaga kinukuhanan yung ating sarili. Ito pong type ng selfie. Alam niyo po, just a trivia lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ito lang pong taon na ito, this August, yung salitang selfie ay nailagay po sa isa Oxford Dictionary. So, bagong word po ito, new word, ang ibig sabihin, it is a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded to a social media website. So, bagong word po pala ito, itong selfie na ito. At included na po siya sa dictionary. And every time when we do this thing, ito pong selfie na ito po ang gusto kong ibato sa inyo na question sa gabi nito. Pag kinuhanan mo ang sarili mo, who am I? Sino ba talaga ako? So tonight, pwede bang pakitanong mo, who am I? Sino ba talaga ako? Bilang isang tao. And every time when we do this selfie thing, not only physically,
But ngayong gabing ito, titingnan po natin how can we really appear inside and out. Kasama po yung ating inward appearance, yung inward appearance po natin. And who am I tells us of two things, po. Ngayong gabi titingnan natin and we will try to discover our real life. Po? Titingnan natin kung ano bang merong buhay po tayo. At kasama po dyan yung ating true identity. So pag pinagsama po natin ang real life and true identity, it means tonight we will see what would be our real identity. So tonight, as we know, every one of us, maybe you are here, and some of us maybe not so sure, ano ba ako? Sino ba ako ngayon sa kalagayan kong ito? How can I say that I really know myself? Kilala po natin ang ating mga sarili. And of course, I'd like to bring you sa salita po ng ating Panginoon. In Romans 8, verse 28, sabi po dito, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So dito po, maliwanag na sinasabi ng Panginoon, lahat daw po ng pangyayari sa buhay natin, that God works for the good. Amen po ba doon? And God works for the good for those who love Him. Pwede ko bang makita yung mga nagmamahal sa ating Panginoon? Yes, praise the Lord. Pwede ba palakpakan naman natin ang Panginoon? We love the Lord. Since mahal po natin ang Panginoon, all the things that is happening in us, sa ating kapaligiran, that God works for the good. And what are these good things na ginagawa po ng Panginoon sa atin? First, God works for the good because God has given us this life. God has breathed us this life. Ikaw at ako ay binigyan ng buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Bawat isa sa atin, we have received this gift of life. It is for our own good. Bakit? Kasi baka ngayon wala po kayo dito. Wala po kayo sa mundong ito kung di po tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon. And there are only two things the Lord had only given His breath of life. Yung tayo, nilikha ng Panginoon. We are created according to God's own image and likeness. And another thing that the Lord has given His life of breath is His word. Ang salita ng ating Panginoon. And for us, God has given us this life. And this life that what we have, it also works for our own good. Amen po ba? Itong buhay na ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. But right now, we are going to see how do we really exist sa mundong ito? Having this life, paano ba natin na ma-maximize ang buhay po natin dito sa mundo? Do we really find the best offer of this life? O sometimes we just let it pass every day po ng buhay natin, having this life from God. So not only that the Lord has given us this life, that works for our own good, second thing, kung paano po nag-work ang Diyos sa atin, we are also considered to be God's masterpiece. Ikaw at ako ay obra maestra ng Panginoon Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, obra maestra ako. Obra maestra. I am God's masterpiece. I'm God's masterpiece. At alam po natin, tayo po ay una, hindi po tayo nilikha ng Panginoon na katulad ng isang unggoy. Tama po ba? Hindi po tayo nilikha ng Panginoon na kahalintulad. Sabi nga po, meron daw pong evolution, nagsimula sa maliit na unggoy, papayag pa kayo. Hanggat ikaw ay magkaedad at magiging mukhang tao. Pakitingnan mo nga yung katabi mo, kung talaga bang preba yun, kung totoo hindi. Hindi naman mukhang unggoy yan, di ba? Tayo po ay nilikha ng Panginoon by His own bare hands. Nilikha ka ng Panginoon, kapatid, ng sariling kamay ng ating Panginoon Diyos. You were made out of dust from the ground, and because God has the power and ability to create us, kapatid, bawat isa po sa atin ay hinubog at binuo ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po yung iba, medyo nadiinan yata ng konti yung ilong, o yung iba medyo nadaganan ng konti, Kaya meron tayong differences, pero ito pong maganda rito. Since you are God's masterpiece, bawat isa po sa atin, we are created uniquely and differently by God. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.
po ay ginawa ng Diyos bilang kanyang obra maestra, meron din pong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. In return, God has also made us in advance to do good works. Kaya po sa atin, natural na lalabas na meron tayong gagawing mabuti. Kasi tayo mismo nakaranas ng kabutihan sa ating Panginoon. So these are the things that really work for us for our own good. At lahat ng ito ay ginawa po ng ating Panginoon. And another thing that the Lord has made to us that works for our own good, we have His plan. No? Meron pong magandang plano ang Diyos sa atin. At sa atin, kung gusto po natin makita kung sino talaga po tayo, kung gaano po tayo mas nating may enjoy ang buhay na ito, kapatid, kailangan yung plano ng Diyos ay ating pong panghawakan. Kailangan yung plano ng Diyos ay tayo po mismo ay umaayon doon sa magandang plano ng Panginoon. Ano bang plano ng Diyos? Di ba po? Ito po ay dineclare na ng Panginoon. Ano po? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and a better future, and plans that hindi po tayo mapapahamak dito po sa magandang plano ng Diyos. And for us, as we know this plan in life, it is important, if we really want to know who we are, ano po, kung sino ba talaga tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, importante po sa atin, panghawakan po natin yung magandang plano ng Panginoon. And these things could be the ways of the Lord, at ito po ay lahat pagkilos ng ating Panginoon Diyos. At lahat pong ito ay para po sa ating kabutihan. So may maganda po pala na ginawa ang Panginoon sa atin. And this clearly shows, mga kapatid, each one of us, truly enough, that God works for our own good. Can we give praise to God? Palakpakan po natin. So given, no, in knowing us, no, kung gusto po natin malaman kung sino po talaga tayo, given that God works for our own good, let me continue in verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Kanina, God works for our own good. Ngayon naman po, in revealing ourselves, no, in knowing ourselves, God foreknew. Alam ng Diyos. Kilala ng Diyos ang bawat isa. And for God has knew us, alam niyo po, sabi nga po, di ba po sa salita ng Panginoon, yung habang tayo pa lamang ay nasa sinapupunan ng ating ina, no, ng ating pong nanay, alam na ng Diyos kung sino ka at kung ano ang magiging kasarian mo. Kung ikaw ba ay lalaki o babae. Alam niyo po. And God already knew and He had already made you in your mother's womb, at mismo po ang Panginoon Diyos, meron siyang magandang plano po sa atin. God knows everything. Amen? Being a God, He knows everything. He's an all-knowing God, omniscient God. And because of this, it clearly says that we are predestined, that we are pre-appointed, kapatid, kaya sabi mo sa katabi mo, pre-appointed ka, kapatid. Predestined ka. Ano pong dapat natin gawin? That we should be conformed to the image of His Son. It means predestined, bawat isa po sa atin, to know ourselves that we must have this Christ-like character. Yung Christ-likeness. Since the Lord has made us, kapatid, according to His image and likeness, kapatid, we are expected to have this Christ-likeness, no? This Christ-like character. Ano po ba yung Christ-like character? Ano ba yung katangian ng ating Panginoong Hesus na kailangan po na nagmamanifest po sa atin? In Philippians chapter 2, verses 5 and 6, ito daw po, no? You must have the same attitude that Christ Jesus had. No? Dapat ganito daw po ang imitate natin. In verse 6, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Kung titingnan po natin, of course, ang ating Panginoong Yesus, siya po ay Diyos. Amen po ba? And He have these privileges, no? Meron siyang mga divine privileges, no? But because of this, na pwede niyang ito sanang panghawakan. Pwede naman manatili na lang siya sa langit. Pwede na lang siya mag-rule over sa lahat ng kanyang nilikha.
pero hindi niya ito hindi niya po pinanghawakan ang mga bagay na ito. He never clinged to. Ibig sabihin, he let go of these divine privileges. It means one attitude that we should have and having this Christ-like character. Kailangan po we have this heart to sacrifice.